Ang Senado ay ang isip at puso ng Pilipinas. Kaya kung ako po ay papalarin, ako po ay magiging boses ninyo. Let me be the one. Ngayon naman, may mga maiinit na usapin sa ating bansa at nais na malaman ang inyong pananaw at paninindigan sa mga ito. Meron tayong 10 tanong sa inyong harapan. Susubukan nating sagutin ng lahat ng makakayanan sa loob ng 6 na minuto. Go ahead, Jimmy. Give me one. Kala ko tong it's... Kala ko din eh. Anong solusyon sa mataas na presyo ng bilihin? Inflation yan eh, no? Napakahirap na solusyon na yan. Pero sa totoo, we are a trader economy now eh. Puro tayo trading. We have to go back to being a production economy. Mag-produce po tayo. And yan, the Senate can help with that. No? We can grant subsidies to farmers, paigtingin ng agrikultura, kaya talaga yan. Lalo na po, ang agrikultura because meron tayong comparative advantage yan, tinatawag ng mga ekonomista na madali sa atin maging, maging bida dyan. So, we have to start producing at least basic goods. Another question? Sunod-sunod na lang. Sa iyong pananaw, may tuturing bang pork barrel o hindi ang AKAP? Alam nyo, para hindi nagiging divisive, pumunta po tayo sa Supreme Court definition ng pork barrel. It is Post-Enactment Legislator Participation. PELP nga ang shortcut. Ibig sabihin, nakalagay sa Belgica versus Ochoa na kahit anong post-enactment, meaning tapos na yung batas, nakikialam pa yung legislator, kahit similar informal practices, nakalagay po yun doon sa decision mismo, is pork. So it is pork barrel. No question. Kung by definition, huwag na natin lagay yung mga opinion natin kung sumabo yan, basta labag yan sa desisyon ng Korte Suprema. It is pork. Okay. Anong pananaw mo sa breakup ng UP? Alam mo yung breakup, specialty ko yan. Sabi ko na Let me be the one. Alam mo, may girlfriend ako dati. No? Okay kami. Okay kami. Nakialam yung mga kaibigan, mga pamilya. Doon, nag-iwalay kami. Tingin mo, ganun din ba yung nangyari? Wala naman akong sinasabi gano'n. Nasabi ko lang yung kwento ko. Sa breakup ko dati, ang daming nakialam. Nagmamahala naman kami, pareho kami ng paniniwala. Gusto namin tumulong sa mahihirap. Hindi mo na pinilit makapagbalikan? Hindi na kasi, kakasal na ako. One more question. Anong masasabi mo sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte? Alam nyo, siguro sagad na yan sa tenga ninyo. No? Para sa akin talaga, nasa COA na yan. Mas importante sa akin yung sumunod tayo sa proseso. Since it is under investigation ng COA, at tinitingnan man nila yung dokumento, let the process prevail. And sana palawakin yung investigation. Lahat ng mga may confidential. Para malaman natin kung talaga may kinalaman sa national security ang mga ahensya ng gobyerno. Pag sakaling palarin ka manalo bilang senador, meron ka bang gagawing panukala para mas masilip ang mga intelligence at confidential funds? You know, I wish I did, no? Pero meron namang joint circular ang COA dyan, yung 2015-01, no? Malinaw naman kung paano gamitin. So ayokong we can institutionalize that, no? Or we can make that a Republic Act, fine. Pero ang tanong lang naman ay kung mapapatupad. It's more of an executive issue. So sana yung mga, sa totoo nasa nakaupo yan, and I pray for our nation na maglagay talaga ulit ng mga pulis dyan na magbabantay sa pondo ng bayan. Kunin ko na to. Pabor ka ba na gawing legal ang divorce sa Pilipinas? Hindi, pero ano talaga yan, yung annulment really works, and I've seen some of your interviews, so gusto ko iba naman ang masabi. Ang problema dyan talaga is the economic burden. So, yun ang dapat i-address, hindi yung batas masyado, it's the process. Pero kung dapat bang may interest ang Estado sa pamilya, dapat meron. So, kailangan dumadaan pa rin sa proseso bago maghiwalay. Hindi yung trip nyo lang maghiwalay, wala na. Basic autonomous social institution is the family. Yeah. Meron pa tayong ilang minutes, kunin ko muna to para sa'yo. Sa issue ng West Philippine Sea naman, tama ba ang ginagawang pivot ng administrasyon sa US mula sa China? May tama at may mali, no? Pero towards US, never correct. No? Ang tamang ginawa ng administrasyon is the passing of the self-reliant defense posture
Revitalization Act. No? Merong pinasa, I think it's RA 10242, if I'm not mistaken. Nakalagay doon to foster partnerships with allied nations. No? Yung para pantay-pantay na lahat ng bansa. Tapos dito na tayo mag-create ng material na tinatawag nila. So, and mostly, it's in the title itself, maging self-reliant pagdating sa depensa. Para katakutan naman tayo, ng tagasang Pilipino, di ba? Tama yun. Tama yun. So, ang independent foreign policy should be seen by us not siding with any country. No? Dapat talaga lahat. Pati yung pag-enforce ng desisyon sa PCA, ganun talaga, bigyan ng equal economic opportunities ang mga kapitbahay natin para magka-interest sila na bantayan yan. Thanks for the answer, Jimmy. Yes, sir. We will give you a chance now to give your final statement. Bakit po kayo karapat-dapat ihalal? Alam mo, Ron, yung musika, no, ang ganda talaga. Ang ganda ng musika. Dahil hindi ito nagsisinungaling. Yung letra pwede magsinungaling, but yung himig hindi pwede magsinungaling. Ang maganda ang pangit. So ako po, sa Senado naniniwala kung kailangan natin yung magsasabi ng totoo. Yun po yung number one. Kaya sasabihin ko na sa inyo yung totoo. Hindi po maubos problema. Never. My kingdom is not of this world, nakalagay sa Biblia. Tayo po ay laging magkakaproblema. What we need are people na susolusyonan yung problema ng matibasay, na nagbibigay ng halimbawa kung paano maging tunay na Pilipino. Kailangan natin ng diplomasya at disiplina sa Senado. Ang diplomasya po ay ang mahinahong pagtatalakay at matalinong pagtatalakay. Ang disiplina ay pagsunod sa batas ng mga mismong mambabatas dahil ang Senado ay ang isip at puso ng Pilipinas. Kaya kung ako po ay papalarin, ako po ay magiging boses ninyo. Let me be the one.